Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are, kaya makinig ng maigi, unawain mabuti, at panoorin mo yung video hanggang dulo. Lalo na kung ikaw ay nasa laboro domestiko, yung mga call, badante babysitter, para maging malinaw sa iyo yung pag-uusapan natin. Okay? So malalaman natin mamaya kung sino yung hindi nanood ng video hanggang dulo. Makikita natin yan sa comment section. Kailangan mo ng pera. Mayroong emergency o mayroong paglalaanan ng pondo para sa pamilya. Nangangailangan ka. Pero ayaw naman na mag-loan o baka naman hindi ka pwede na mag-loan. Ang isang option na pwedeng maging source of funds ay ang iyong TFR. Bakit? Kasi pwede na mag-request ka ng anticipo ng iyong TFR o liquidazione. Pero dapat na alam mo kung entitled ka na mag-request o hindi. Kailan pwedeng gawin yan? Magkano ang pwedeng i-request? At ano ang dapat na iwasan para hindi ipapabalik sa iyo ang inanticipo na TFR? Ang mga calls ay badanti, pwede din ba na mag-anticipo ng TFR? Pwede ba kahit yearly mag-request? Alamin natin ang sagot talaga. Doon po na sigla, partiyamo. Ang TFR o Tratamento di Fine Rapporto ay tinatawag din ng marami na liquidazione. Sa atin, sa Pilipinas, yan ay ang counterpart niyan ay separation pay. Kaya ang mga terminong TFR o TFR at ang liquidazione ay parehas laang ang tinutukoy. Sa mga nakalipas na mga vlogs, ay na-explain na natin kung ano ang TFR. Sino ang may dirito na makatanggap niyan? Ano ang kambyamento simula July 1, 2026? Maging kung sino ang apektado ng kambyamento. I suggest na pakipanood mo ang mga videos na iyan para mas maging malinaw pa sa iyo. Samantalang ang vlog naman na ito ay continuation ng mga naunang vlogs na nabanggit kanina. By the way Raga, bago tayong patuloy, baka hindi ka pa nakakagamit ng TapTapSend, i-share ko lang ito sa iyo. Mag-download ka lang sa phone mo ng TapTapSend app, either sa App Store o kaya naman ay sa Google Play. And then mag-sign up ka. Para no need ka nang pumunta sa bangko o sa remittance center. Sa smartphone mo lang ay makakapagpadala ka na ng pera sa Pilipinas ng libre. As in no transfer fee kapag ka magpadala sa banks at saka sa mobile wallets kagaya ng GCash. Lowest transaction fee naman kapag via cash pickup. Poy, meron pang welcome bonus na mapapadagdag doon sa padala. Gamitin lang ang promo code na RAGACHAD sa first ever transfer. Kaya Raga, itap-tap-send mo na yan. Okay, tuloy na tayo sa pinag-usapan natin sa video na ito. Ang reference ng video ito ay ang Article 2120, paragraphs 6 to 10 ng Codice Civile na siyang nagre-regulate ng Anticipo del Trattamento di Fine Rapporto o TFR. Madalas na iniisip ng mga workers kung pwede ka na matanggap ang parte o portion o bahagi ng kanilang TFR o liquidazione o separation pay in advance. Ang sagot ay oo. Pwede na mag-request ng anticipo o advance payment. Dapat nga lang na susundin at isasaalang-alang ang mga legal na kondisyon. Pinapayagan ng batas dito sa Italia ang advance payment o anticipo ng TFR. Specifically, yung isang parte o isang bahagi ng Trattamento di Fine Rapporto maturato hanggang doon mismo sa oras o momento na mag-file ng request para sa anticipo. Habang patuloy pa na nagtatrabaho sa kumpanya at hindi pa naman aalis doon sa kanyang lavoro o hindi pa natatapos ang Rapporto di Lavoro. Linawin natin para maiwasan ang pagkalito. Magkaiba ang anticipo
ng TFR kaysa sa doon sa tinatawag na akonto ng TFR. Ang akonto sul TFR ay ang pagamento ng liquidazione na ginagawa dopo ng cessazione o natapos na ang kontrato di lavoro. Samantalang ang anticipo ng TFR ay ang pagamento ng isang parte ng liquidazione maturato at matatanggap habang patuloy pa din na nagtatrabaho sa nasabing kumpanya. Ang pag-request ng anticipo ng TFR ay kailangang sundin ang mga kondisyon ayon sa batas. Una, ang pag-request ng anticipo ng TFR ay pinapayagan lamang para sa mga laboratory in settore privato. Kapag sinabing workers sa private sector, kasama ang mga operai, yung mga naglalaboro sa magazzino, restaurante, fast food, hotel, empresa, portineria ng kondominyo, etc. etc. Ang mga dipendenti pubblici o yung mga nagtatrabaho sa mga government agencies ay hindi pwedeng mag-request ng anticipo ng TFR dahil iba ang regule na para sa kanila. Sunod na kondisyon, para makapag-request ng anticipo ng TFR ang isang worker sa private sector, dapat din na at least 8 years of continuous service with the same company. Ang kondisyon o requirement na iyan ay inderogabile. Non sono previste eccezioni o scorciatoie. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng at least na 8 years of continuous service with the same company ay mandatory, walang exemptions or shortcuts. Kaya maliwanag na kung wala pang at least 8 years of continuous service with the same company, hindi pa pwedeng mag-request ng anticipo ng TFR. Regardless kung anuman ang personal o financial situation ng worker na iyon. Important info. Ang pagre-request ng anticipo ng TFR ay maaari lang na gawin ng isang beses sa buong panahon ng pagiging employed ng isang worker doon sa nasabing kumpanya. Once na iyan ay nagawa na, hindi na ulit pwedeng mag-request na naman più avanti dahil sa one-time opportunity lang na pwedeng gawin iyan, kaya dapat lang na i-evaluate na maigi ang pagre-request ng anticipo ng TFR. Ano-ano ba ang mga pinapayagan dahilan kung bakit ka magre-request ng advance payment ng iyong TFR? Nakasaad sa batas na ang mga workers ay may karapatang mag-request ng anticipo ng kanilang TFR sa ilang partikular na sitwasyon at kapag sila ay nahaharap sa mga hindi inaasahan at hindi maiiwasang gastusin. Sa madaling salita, ayon sa Codice Civile, kailangan na justified at valid ang reason sa pag-request ng TFR para maaprobahan ng Hacienda. Unang motivo, per spese sanitarie. Dapat may ipakita ng worker ang pangangailangan niya para sa mga interventi o terapie extraordinarie na recognize dapat ng ASLA at supported by medical certificate. Pangalawa, anticipo TFR per l'acquisto della prima casa di abitazione. Kapag bibili ng prima casa para sa sarili o maging para sa mga figli, dapat din syempre ay dokumentado at notaryado. Pangatlo, para sa spese kung ang isang worker ay magpa-participate sa formazione o training sa panahon habang siya ay naka-congedo parentale. Additional info, ang CCNL na sinusunod ng kumpanya ay maaaring mamagitan para masettle kung pahihintulutan ba ang request ng anticipo ng TFR para sa mga cases or situations kahit hindi pa iyon kasama o nabanggit o nakasaad sa Codice Civile. Para naman sa mga workers na nagtatanong, pwede din ba na mag-request ng anticipo ng TFR kapag magpapa-renovate ng bahay na tinitirhan? Kailangan nating i-specify na sa Codice Civile ay hindi kasama sa mga pwede ang ganyang senaryo.
Pero, ang datore di lavoro o asyenda ay mayroong choice or option na payagan niya iyan o aprubahan ang request ng worker. Kung yan ang dahilan ng kanyang pagre-request. Kailangan lang nating linawin na pwede lang iyan kung ang dahilan ng pagpaparenovate ng bahay na tinitirahan ay para maging habitabile ang bahay. Ang tinutukoy ang bahay ng worker maging bahay ng filye noong worker. At hindi pwede kung dahil lang gustong pagandahin, palakihin ang bahay o normale na manutensyone ang kailangan. Yun ang gagawin na pagpaparenovate. So, hindi yung kasama. After na malaman mo ang info at mga kondisyon na dapat i-consider para sa pag-request ng anticipon ng TFR mo, sa lahat ng mga reasons na nabanggit, kailangan na mayroon kang formal at saka written request. Formal at written request. Meron din dapat na supporting legal documents para mapagbigyan ka sa request ng iyong anticipo. Okay? Para doon sa iyong TFR. Kung pwede ka nang mag-request, magkano naman ang pupwedeng i-anticipo sa iyong TFR? Base doon sa paragraph 6, article 2120 ng Civil Code, ang maximum limit ay 70% ng TFR na maturato doon sa time of filing na request ng worker. Samantalang ang kumpanya naman ay required na i-grant ang request kada taon pero within the limit of 10% ng mga nag-file ng request. And in any case, 4% ng total number ng workers ng kumpanya. Kaya dahil diyan, kahit na pwede ka at justified ang reason mo sa pagre-request mo ng anticipo ng iyong TFR, pero napagbigyan na ng kumpanya ang mga request ng ibang kasamahan mong workers sa kumpanya at lalampas na yung kumpanya sa annual limit that year, may sapat na dahilan ang kumpanya para i-deny ang iyong request at maaaring mag-grant ang request mo the following year na. Ang iba pang senaryo na kahit na qualified ka pero hindi mag-grant ang iyong request ng anticipo. Una, kapag ka ang asyenda ay increasing. At pangalawa, kapag ang worker ay mayroon pang ongoing o in curso na cessione del quinto. Paano naman kapag personal reasons ang dahilan ng pag-request ng anticipo? Example, gusto bumili ng kotse o gusto magbakasyon. Pwede din ba? Bukod doon sa mga nabanggit kanina na mga valid reasons na nakasaad sa batas, pwede ding mag-request ng anticipo ng TFR kahit na hindi mag-provide ng specific justifications. Sa ganyan lang na mga cases, hindi obligado ang worker na mag-present ng documentation at explanation ng dahilan ng kanyang request. So ano ang ilalagay na dahilan? Ang dapat na i-indicate na reason ay motivi personali. At huwag mong ididetalye na dahil bibili ka ng kotse o magbabakasyon ka, etc. etc. Dahil maaaring maging invalid at i-deny ng kumpanya ang iyong request ng anticipo. Kapag motivi personali ang reason na i-indicate mo sa iyong request, up to 30% lang ng iyong TFR na maturato, that time, ang pwedeng ibigay sa iyo na anticipo. Hindi 70%. Pero take note, kailangan pa din ang requirement na at least 8 years ka nang employed doon sa istesa asyenda. Atensyon pero dapat na maging malinaw ito. Ang paggamit ng anticipo sa TFR para sa mga bagay na iba kaysa sa doon sa in-indicate sa request, maaari na yan ay magresulta sa worker ng sanksiyoni disciplinary o baka malisensya, baka matanggal sa trabaho o maaaring ipabalik yung amount na natanggap with compensation pa. Dahil diyan, hindi dapat na gawin ang false declaration sa filing na request para sa anticipo ng TFR. Medyo mahaba na ang vlog nito, pwedeng ulitin ang panonood ha para mas maging malinaw sa iyo. Ikaw Garaga, ikaw gayon nakapag-anticipo na ng iyong TFR, na-aprobahan ka ang request mo o na-deny? Ngayon naman, ang pag-usapan natin ang para sa mga nasa laboro domestiko, yung mga co-occupant babysitter. Bagay sila ay entitled din sa anticipo ng TFR. Ang amo magbibigay niyan, kaya ang amo ay dapat na nagsusubi para mayroon siyang budget para doon sa TFR ng kanyang worker. Mas simple ang usapin.
sa TFR ng mga Colf Ebadanti. Ang CCNL ng Lavoro Domestico ay iba ang regule kung ikukumpara doon sa ibang settore di lavoro pagdating sa anticipo ng TFR at saka mas flexible kapag ka lavoro domestico. Ang mga nasa lavoro domestico, particularly yung mga Colf Ebadanti, hindi na kailangan pa na magkaroon ng at least 8 years na employment sa isang amo para lang siya ay makapag-request ng anticipo para sa TFR niya. Hindi kagaya ng ibang mga workers. Ang requirement lang ay papalipasin ang at least 12 months mula doon sa date ng asunsiyone, mula doon sa date ng ma-hire. After that, nakalipas ang 12 months, pwede na mag-request ng anticipo kung gusto. Hindi din kailangan na mag-provide pa at magkaroon ng valid reason kagaya ng sa ibang sektore para lang makapag-request ng anticipo ng TFR. Sa lavoro domestico, simple lang. Basta ikaw yung mag-request laang, magsabi ka laang sa iyong amo. Ang pwede ding i-request ay up to 70% ng TFR na maturato. Kung ang worker ay magre-request, pwede din na every year ay matanggap ang anticipo ng TFR. May cases pa na ang amo mismo ang nagbibigay kada taon ng TFR kahit wala namang formal request ang worker. May cases din na 100% ng TFR na maturato ay ibinibigay yearly. May mga amo na ganyan. Pakinggang maigi are, ang mga Colf Ebadanti, ang mga nasa lavoro domestico ay hindi pwedeng matanggap kada buwan at isama doon sa bustapagan nila ang anticipo ng TFR. Ang Ispettorato Nazionale del Lavoro maging ang Korte di Cassazione ay idineklara na ang ganyang practice ay illegitimate. Kahit pa sabihin, kahit pa ikatwira na mayroon namang written agreement sa pagitan ng amo at ng worker, hindi pa rin yan pwedeng gawin. Kapag ganyan ang ginawa ng amo, ang monthly payments na iyon ay maikukonsidera na simpleng estipendyo lamang. Pero generally, maging sa lavoro domestico, yung buong amount ay ibinibigay ng amo sa kanyang worker. Yung buong amount ng TFR o liquidazione, doon pa, pagdating pa ng cessazione o pagtatapos ng rapporto di lavoro. Ikaw raga, every year ka nakakatanggap ng iyong TFR o iniipon mo at hindi mo agad kinukuha sa amo? Let us know dyan sa comment section. Ay raga, sana ay mapanood mo ng buo at nakarating ka hanggang dito sa dulo ng panonood ng video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta mo at sa pagtitiwala mo. Sana ma-share mo rin sa iba para yung ibang man makasamahan natin dito ng mga OFW sa Italia ay maging malinaw sa kanila ang karapatan nila na ito. Okay? Para maiwasan yung mga pagkakamali at saka dahil sa hindi aware sa kanyang karapatan ay hindi magawa yung bagay na siya naman pala ay mayroong dirito. Ayun raga, sana naging malinaw din sa iyo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga! Alla prossima!